Yung challenges para sa akin, mostly as a self-publisher, kasi ang dami kong na-realize at natututunan on the spot. Yung start ko sa comics, I think nagsimula to sa pagbabasa ko ng mga underground comics. I mean, exposure ko sa underground comics dito sa Pilipinas, yung Julien, Ninante ni Pancho Carambola. Previously din kasi na-involved ako sa indie filmmaking. So somehow naghahanap ako ng expression for visual storytelling. And I find yung na-discover ko recently, lately, na yung comics pala is magandang form. At hinahanap na rin siya ng madaming na rin nag-appreciate sa kanya recently kasi ang daming mga comic artist na rin na lumalabas at nakikita ko sa mga book fair. Isa sa mga kasama doon is constantly yung mga comic artists. Ito, pinamagatang kalimutan mo na lang lahat. Inspired siya actually sa mga soap opera, telenovela. Na-realize ko parang automatically pag nanonood ako, parang nire-rewrite ko na yung mga eksena sa utak ko. Parang yun yung response ko. Parang every time, maganda paglaruan ko yung mga tropes sa soap opera dun sa comic form. Nagsimula ko kasi yan, yung goal ko initially is maging animator. O kaya siya moving. So, na-attract din kasi ako dun sa mga parang double meaning na mga name. Yung challenges para sa akin, mostly as a self-publisher, kasi ang dami kong na-realize at natututunan on the spot. May mga hinahabol akong mga events na kung saan ibebenta ko yun, so kailangan ko din produce na maayos. Parang bihira lang yung mga events na may mga tao is bumibili talaga ng comics. Yung managing yung economics ng buong affair na yun. I'm planning on, actually itong comic na to, ini-intend ko siya maging series. So parang mga telenovela nga na parang gagawin ko example yung ano nga ba yung soap opera ni Coco Martin recently. Wala nang kinalaman no sa original plot na sobrang wild. So parang ganun din yung intention ko dito